Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. President Marcos pinulong ang MMDA para sa traffic updates sa Metro Manila at kalapit ng probinsya. Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes at ilang opisyal ng gabinete nito para talakayin ang update sa Comprehensive Traffic Management Plan sa Metro Manila at kalapit na lugar. Ayon sa Presidential Communications Office, isinagawa ang pagpupulong sa Malacanang Palace nitong araw ng Martes kasama sa pulong sina Interior Secretary John Vic Remulla, Transportation Secretary Jaime Bautista, Executive Secretary Lucas Bersamin, at Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan. Ginawa ang CTMP para magkaroon ng sustainable mobility system at makataong paraan sa pag-implemente ng epektibong traffic management. Samantala, bagong SRP guide, nakatakdang ilabas bukas. Nakatakdang ilabas ng Department of Trade and Industry ang bagong Suggested Retail Price Guide bukas. Ito ay kasunod ng pagtaas ng presyo sa 62 shelf-keeping units o items for sale. Kabilang dito ang ilang brands ng sardines, canned meat, evaporated milk, Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Inaasahan din na tataas ang mga presyo ng mga kandila at baterya. Ayon naman kay DTI Assistant Secretary Agaton Novero, tinatayang nasa 2 hanggang 9% ang inaasahang aumento sa presyo. Ipinaliwanag naman ng opisyal na pinayagan ang taas presyo sa naturang mga produkto matapos ang masusing pag-aaral. Una rito, kabilang din ang DTI sa naging daan upang mabuo ang suggested retail price para sa bigas at iba pang bilihin, lalo na ang mga pagkain. Sa iba pang balita, bagong talaga ni PBBM na Pangulo ng PhilHealth, suportado ni Escudero. Tanggap ni Senate President Francis Chis Escudero ang bagong inihalal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na presidente ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na si Dr. Edwin M. Mercado. Pinalitan ni Mercado si dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma. Ayon kay Escudero, noon pa sana pinalitan ng dating Pangulo dahil sa mahabang panahon, ay hindi nito ginawa at tinugunan ng pangunahing pangangailangan sa kalusugan ng ating mga kababayan. Ito rin aniya ang rason kung bakit binigyan ng Kongreso na zero subsidy ang state health insurer ngayong taon. Dahil bago na ang Pangulo ng PhilHealth, umaasa ang Pangulo ng Senado na maisaayos na nila ang problema sa loob ng ahensya at lalo na pagdating sa benepisyo ng ating mga kababayan. Inaasam din nito na tututukan ng PhilHealth ang benepisyo ng mga miyembro nito, at masigurong tiyak sa pangangailangan nila at hindi lamang ipagkaloob ang nais nila. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition.